dakilang manunubos mula sa kanyang tubig ng buhay handog. Batong buhay ay si Kristong manunubos. Walang bayad, tubig ng buhay ay handog. Puso kay Jesus, ililigtas ka sa loob. Tanging banal na dugo, tanggapin siya ngayon habang may panahon, mahalin maglingkod. Namatay siya sa krus, sa salay pantubos. Naririto na naman po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng espiritual na pagkain at maging karapat-dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Narito po ang ating kapatid. Minsan pa ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos ay muli ninyong makakasama. Hindi po kami magsasawang sabihing nakita po namin ang dalisay na Kristyanismo na tinatawag sa English pure Christianity. Dahil angad po namin na sana ay masumpungan din ninyo ang mga biyaya at himalang ipinagkaloob ng Diyos sa amin para tunay ninyong madama ang pagmamahal ng Panginoon. Kami po ay kontento na noon sa aming paniniwala dahil ang akala namin ay nauunawaan na at nasusunod ang mga utos ng Diyos. Bagamat nagagampanan namin ang iilan lamang sa mga kautusan, pero dahil minamahal namin ang aming kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kawang gawa, kaya inaangkin na po noon kami ay nakakasunod na sa kagustuhan ng Diyos at hindi na kami malayo sa kaligtasan. Pero maliban lamang ng kami ay magpakababa at ang mismong Diyos ang nagpakilala sa amin, ay hindi namin naunawaan ang kanyang sinabi sa Santiago 2:10. Kahit masunod mong lahat ang mga kautusan, kapag natisod sa isa, ay nilabag mo ng lahat. Sa mga ganitong pagsasalita ng Diyos, doon po kami humihingi ng habag sa Kanya at sabay ang pagtatanong, bakit ito ipinasulat? Ano ang ibig sabihin ng Panginoon? At kami po ay ginabayan ng banal na Espiritu sa Roma 3:20. Kaya pala ibinigay ang mga kautusan para mahayag na wala mang sino mang makakatupad, kundi para makita lamang ang kasalanan, walang iba kundi ang kataasan. Sa mga ganitong paliwanag ng Diyos, ay doon po namin siya pinapasalamatan at pinupuri. Kung gagamitin ang isip at damdamin, ay masakit tanggapin. Pero kung magpapaubaya, simbolo ng pagpapakumbaba, kakaibang kasiyahan at kagalakan ang dulot. Idagdag pa ang iba yung kalakasan, sapagkat ang katotohanan sa salita ng Diyos ang nagsisilbing pagkain ng kanyang mga tupa. Itinuro ng Panginoong Jesucristo ang panalangin, Ama namin, na akala ko noon ay tinatanggap ng Diyos kapag aking idinadasal. Pero dahil ang turo sa akin at naging paniniwala na ang Diyos ay misteryoso, ako ay sakop sa saway ng Panginoon.
sa Juan 8:19, "Kung kakilala mo ako, ay dapat mo ring kakilala ang aking Ama. Kaya wala man pala akong karapatang tumawag ng Ama, sapagkat hindi ko siya nakikilala. Maliban na lamang nang ako ay magpakumbaba, at ang Panginoong Jesucristo ang nagpakilala sa akin. At doon nahayag ang pagkain na dapat hingin ng lahat ng tao sa Diyos, hindi ang pagkain ng katawan, kundi ang pagkain ng kaluluwa. Ito lamang ang tunay na pagkain, ang katotohanan sa salita ng Diyos, para matawag niya ang pansin ng mga tupang naligaw at kanilang hanapin ang pastol, ang Diyos, at para ito ang magsilbing kalakasan ng mga pinili para magawa nilang magpakababang palagi sa harapan ng Panginoon nang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na inilahan sa bawat isa tungo sa kaligtasan. At yaman din lamang na itinuro ng Diyos ang kanyang mga salita ang siyang pagkain ng kaluluwa. Kaya ganyan na lamang po palang ninanais ng Panginoon na tayo ay magtanong sa Kanya para sa Kanyang pagpapahayag, itong Kanyang mga salita ay magsilbing pagkain natin. Babasahin ko po itong ipinadalang kahilingan sa atin. Ang kapayapaan po ng ating Ama na si Jesucristo, mapa sa ating lahat. Pwede po bang talakayin natin ang Mateo 16 mula 20 hanggang 24? Salamat po. Kapatid po ninyo ako. Ito pong hiniling na mga bersikulo ay sinabi rito ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na huwag nilang ipamalita na siya ang Kristo, at ipinagtapat niya sa kanila na darating ang oras, siya ay huhulihin at papatayin. Yan po ay narinig ni Simon Pedro at hindi niya natanggap yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya siya ay sinaway at tinawag siyang Satanas. At sinabi rin ng Panginoong Jesucristo na sino mang taong gustong sumunod sa Kanya ay dapat niyang pasanin ang kanyang sariling krus. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ito ipinasulat ng Diyos, narito po ang kapatid para basahin sa atin ito. Narito po ang Mateo 16 mula 20 hanggang 24. Nang magkagayoy pinagbilin niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahong iyon, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, "Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo." Datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sinumang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi siyang sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Wala po yatang nagbabasa ng banal na aklat na hindi pamilyar sa kanya ang pangyayaring ito. Pero hindi po natin po pwedeng ikaila ang sinabi ng Panginoon na ginagamit niya ang salita ng tao ayon sa nauunawaan ng tao, pero iba sa kanyang wika. Ito po ay ang mensaheng gusto niyang ipaalam sa mga tao. Kung ang Diyos ang siyang magpapahayag para yung mensahe ay maunawaan ng bawat isa, ang papel po pala natin ay hintayin lamang siya. At habang tayo po ay naghihintay, kami po'y magbabahagi muna sa inyo. Dahil ito pong mga binabasa nating salita ng Diyos, nung panahong kami ay sakop sa kanyang saway sa Juan 8:19, binabasa na rin po namin ito at aming inuunawa. At ito po ay iniaasa namin sa aming mga mangangaral para sila ang magbigay paliwanag, sapagkat kami po noon ay lubos na naniniwala sa kanila dahil sa kanilang pag-aaral ng
mahabang panahon sa mga Bible schools at sa mga seminaryo, sila ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita. Kaya narito po ang mga kapatid para magbahagi sa atin. Bago po itong pangyayaring binasa natin, mayroon pong naganap sa mga apostoles at sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nauna po riyan ay nagpunta sila sa Cesarea Pilipos, kung saan ay nakita ng mga tao ang Panginoon. Narinig siyang magsalita, pero nang magtanong ang Panginoon sa kanyang mga apostoles kung ano ang sinasabi ng mga tao sa kanya, iba-iba po ang kanilang pagkakilala. Mayroong pong nagsasabing siya si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. Ito pong sinabi ng mga taga Cesarea Pilipos sa ating Panginoon, ay bigla ko pong naalala ang aking sarili. Dahil inaangkin ko po noon ang salita ng Diyos o ang Diyos ay buhay. Pero ito pong pangyayaring ito, ang akala ko, ito ay naganap noon lamang at hindi na ito po pwedeng mangyari. Pero ipinahayag po ng Diyos, nakakaiba pala. Ang inaangkin ko ngayong ang Diyos ay buhay. Sapagkat ang Diyos ay kinakatawan ng kanyang mga salita. Sa makatwid, ito pong sinabi ng mga taga Cesarea Pilipos sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang pala istoryang naganap at nakalipas na o lumipas na, kundi ito ay buhay sa ating panahon para patotohanan ng Diyos na siya ay buhay sa lahat ng oras. Ganyan po niya ipinahayag ang kanyang ipinasulat sa Ecclesiastes 1:9. Ang nangyari ay siya ring mangyayari. Ang naganap, siya ring magaganap. Walang bagong bagay sa ilalim ng araw. At tayo po ngayon ang mga saksi para patunayan ng Diyos na kung ano ang nangyari noon ay nangyayari po sa kasalukuyan ngayon. Ayon po sa pangyayari, nang magpunta sa Cesarea Pilipos ang Panginoon, siya ay nakita ng mga tao. Narinig siyang magsalita at nagustuhan ng kanyang sinasabi. Dahil po ang Panginoong Hesukristo ay kinakatawan ng salita. Ganyan po nakikita ng mga tao ang salita ng Diyos. Nababasa at ganyan din po nila nagugustuhan ang salita ng Diyos. At pagkatapos pong binasa ang iisang aklat, ito po ay ang banal na kasulatan. Siguro po, naniniwala naman tayo na ang banal na aklat mula sa Henesis hanggang Apokalipsis, ang sentro ay ang Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ay magtatanong sa mga tao na para bang ang nagtatanong ang Panginoon na kanyang sinasabi, ngayong binasa nila ang aklat, ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? Siguro po tayong lahat ang sasagot nito. Dahil ano po ang ating naririnig tungkol kay Jesus? Mayroong nagsasabing siya ay tao lamang at hindi siya Diyos. At mayroon naman pong nagsasabing si Jesucristo ay Diyos na maliit lamang dahil nabasa yung salitang Mighty God. At mayroon pong malaking Diyos dahil nabasa naman yung salitang Almighty God. At mayroon naman po tayong naririnig na sinasabing ang pangalan ng Ama at pangalan ng Banal na Espiritu ay Jesucristo. Sa makatwid, ang pangalan ng Diyos ay Jesucristo. Ito po ay ang oneness na umangking one God believer. At ang pinakamarami po ay yung naniniwalang si Jesucristo ay Diyos Anak, iba sa Diyos Ama, at iba sa Diyos Espiritu Santo, bagamat mayroon lamang iisang Diyos, pero mayroon siyang 3 persona. At naniniwala rin po sila na si Jesucristo ay Diyos at tao. Pero nang magtanong ang Panginoon sa kanyang mga apostoles, ay sumagot si Simon Pedro, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Mapalad ka, Simon Barjonas,
Hindi yan galing sa iyong laman at dugo. Ito ay galing sa aking Ama na nasa langit. Sa makatwid, ang pagkakilala ni Simon Pedro kay Jesus, ito ay himalang nanggaling mula sa langit na siya pong inaangkin namin, na ang pagkakilala namin sa Panginoong Hesukristo, ito ay kaloob ng Diyos, himalang nanggaling sa langit. Bakit po namin sinasabi yan? Dahil po hindi ito madaling tanggapin ng mga tao. Kinakailangan talaga ang isang himala para makilala si Jesus. Kaya nang sabihin ni Pedro kay Jesus, ikaw ang Kristo, ang nakita ni Simon Pedro, si Jesus. Ang nakita po ni Pedro kay Jesus ay ang Diyos ni Abraham, ni Moises, ni Jacob, na gumawa ng testamento, ang testamento ng kaligtasan. Ayon po sa Genesis 17:7. Kami po itong sinabi ni Simon Pedro, ganyan po namin tinanggap at pinaniwalaan ang ipinahayag ng Diyos kay Pablo sa Hebreo 9:16, dahil kinakailangan po pala ang kamatayan ng gumawa mismo ng testamento para ito ay magkaroon ng katuparan. Paano po magkakaroon ng kamatayan ang Diyos na Espiritu? Ganyan po namin pinaniwalaan ang ipinahayag ng Diyos kay Pablo na sinabi naman niya kay Timoteo. Unang Timoteo 3:16, ang Diyos ay nahayag sa laman. Sa makatwid, ang Diyos ay naging tao. Sa ipinasulat po ng Diyos kay Pablo, wala man palang karapatan ang tao na mag-question dahil ang sabi ng Panginoon sa unang Timoteo 3:16, walang dapat pagdebatihan, walang dapat pagtalunan, isang dakilang hiwaga ng pagka-Diyos. Ang Diyos ay nahayag sa laman. Sa makatwid, sa madaling salita, ang Diyos ay naging tao. At nang sabihin naman ni Pedro kay Jesus, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Kaya po pala si Pedro rin ang sumulat doon sa unang Pedro 2:21 na sinabing ang Panginoong Hesukristo ang isang buhay na halimbawa. Kaya rin po pala nasulat ang Roma 8:29 sapagkat ito ang ikalawang papel ng Panginoong Hesukristo, ang papel ng anak, modelo ng kanyang mga pinili para ipakita ang daan. Ganyan po namin ginagawang modelo ang Panginoong Hesukristo. At ito pong pagkakilala ni Pedro sa Panginoong Hesukristo, ito po ay nakita nang siya ay nakapako sa krus. Ito po ay nakita naming maliwanag nang siya ay nakapako sa ibabaw ng krus. Nang sabihin niyang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yon ang kanyang ikalawang papel, ang papel ng anak. Kapareho rin po yan nang sabihin niyang, Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At maliban po dyan ay mayroong ipinakita ang Panginoong Hesukristo na isang napakaliwanag na halimbawa bilang modelo. Yung pong ipinasulat niya sa 1:20-17, pagkatapos niyang mabuhay na maguli, ang unang nakaharap niya ay si Maria Magdalena at akma siyang hahawakan pero pinagbawalan siya. Ang sabi niya, aakyat ako sa aking Ama na inyong Ama, na aking Diyos na inyong Diyos. Ewan ko po kung hindi kayo mabibigla dahil isang napakalaking kapahayagan ang ipinagkaloob ng Diyos sa amin na ang Panginoong Hesukristo pala sa kanyang papel na anak ay hindi siya Diyos. Na nakita ng ibang nagbabasa ng banal na aklat kaya sinasabing si Hesukristo ay tao lamang at hindi Diyos. Pero ang hindi nila nakuhang isang napakahalagang kapahayagang mula sa Diyos ay ang papel ni Hesukristo, ang papel ng Ama. Pero nang sabihin niyang natapos na o natupad na, iyon ang unang papel ng Panginoon, ang papel ng Ama
Ang tinutukoy pala niyang natapos na ay ang ginawa niyang testamento, ang testamento ng kaligtasan na kanyang tinupad sa kanyang kamatayan sa ibabaw ng krus. Dahil siya ay may katawang tao. At kaya sinasabi rin po namin na para makilala ang dalawang papel ni Jesus ay talagang kinakailangan ang isang himala dahil sa kanya pong ikalawang papel, ang papel ng anak. Kailanman ay hindi po namin siya nakitang pwede siyang maging tagapagligtas. Siya po ay tagapagligtas sa kanyang papel na ama. Ganyan po namin sinasabing si Jesucristong anak ng Diyos ay hindi siya tagapagligtas. Pero dahil hindi maabot ng isip ng tao ang ginawang pamamaraan ng Panginoon, mayroon pong malaking katanungan dyan. Kung si Jesus na siya pala ang ama ay namatay, ang ibig bang sabihin ay namatay ang Diyos at walang Diyos sa loob ng 3 araw bago nabuhay? Tignan po natin ito dahil po pwedeng kayo po ay sasagot sa katanungan yan. Nang mamatay si Lazarong pulubi, yung kanyang katawan, dinala sa sementeryo. Pero yung kanyang kaluluwa na sa kandungan ni Abraham, at dahil siya ay pinili ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na sumakanya, ito ay nagbalik sa Diyos. Maliwanag na ang namatay kay Lazaro ay ang kanyang katawan lamang. Ganyan din po sa Panginoong Jesucristo. Namatay lamang ang kanyang katawan, pero ang mahalaga ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay naibuhos ang dugo, sapagkat kung hindi po may bubuhos ang dugo, ay walang kapatawaran ang mga kasalanan. Basahin po natin ang Hebreo 9:22. Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Sa makatwid, yung pong tanong na kung si Jesus ang siyang ama at siya ay namatay, kaya bago siya nabuhay na maguli ay walang Diyos, ito po ay nasagot na. Matthew chapter 16 verse 20. Nang magkagayoy ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang tanong ko po rito ay bakit ayaw ipasabi sa mga alagad na siya si Kristo? Gayong ang gusto ngang malaman ng mga tao na siya ay si Kristo. Oo nga naman po, no? Hindi po ba laban sa isip ng tao itong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostoles? At kung bakit kaninang nakilala siya ni Simon Pedro, ay pinapurihan si Simon Pedro, bakit ngayon pinagbabawalan niya yung kanyang mga apostoles na sabihin sa mga tao na siya ang Kristo? Naisip ko lamang po nung ako ay nasa Katoliko, kung lalapitan ko kaya ang aking mangangaral na pare at sabihin ko sa kanya, Father, huwag mong ipangaral na si Jesus ang Kristo. Ano po kaya ang isasagot niya sa akin? Hindi po kaya siya magagalit? Hindi po kaya sisigawan pa niya ako? Pero tayo po, karapat-dapat lamang talaga na tayo ay magtanong sa Diyos kung bakit pinagbawalan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga apostoles na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Bakit hindi po natin subuking balikan ang ipinahayag ng Diyos sa atin kanina? Nang makilala ni Simon Pedro si Jesus, ang sagot ng Panginoon sa kanya, hindi yan galing sa iyong laman at dugo. Galing yan sa aking Ama na nasa langit. Kaya nahayag po sa atin na isang himala palang galing sa Diyos ang pagkakilala ni Simon Pedro kay Jesus. Hindi po ba tugma ito? Tugmang-tugma dito sa ipinasulat ng Panginoon dahil wala nga palang sinuman tao na mayroong karapatan
para ipakilala kung sino si Jesus. Dahil yan po pala ay papel ng Diyos na siya pala mismo ang magpapakilala sa tao katulad ng demonstrasyong ipinakita niya kung paano siya nakilala ni Simon Pedro. Siguro po ipinahayag ng Diyos ang mga bagay na ito sa atin sa sandaling ito para magkaroon siya ng pagkakataon na ipahayag sa atin ang tunay na kahulugan ng kanyang ipinasulat sa Efeso 4:11. Siya ay naghalal ng mga guro, pastor, rabi, apostol at ebangelista dahil ginagamit nga ng Diyos ang salita ng tao. Sa salita po ng tao, ang alam niya, ang sinasabi, dapat siyang magturo. Dapat magturo ang mga tao tungkol sa Diyos. Pero sa wika ng Diyos, ang ipinapahayag niya ay kung ano lamang pala ang natanggap ng tao mula sa Diyos. Yun lamang ang dapat niyang ibahagi. Kung wala po siyang natanggap, wala po pala siyang pwedeng ibahagi sa mga tao. Ito po ay pinatotohanan ng Diyos sa unang Juan 2:27. Kung tinanggap na ninyo ang pahid ng banal na Espiritu, wala nang sinumang taong pwedeng magturo sa inyo. Dahil po noon ang aking mangangaral na nakita kong nagtuturo, na sa akala ko'y kanya lamang tinutupad yung Efeso 4:11. At nakita ko rin po na ginagaya lang si Pablo. Dahil ang pagkakita ko rin noon kay Pablo, siya ay nagtuturo sa mga tao. At kanya lamang tinutupad ang habilin ng Panginoong Jesucristo doon sa Mateo 28:19. Go ye therefore and teach all nations. At doon sa Marcos 16:15, preach the gospel. Pero kung mapapakinggan mo pala si Pablo mismo sa kanyang bibig, sasabihin niya, hindi siya nagtuturo, kundi kanya lamang ibinabahagi sa mga tao kung ano ang natanggap niya kay Jesucristo. Basahin po natin ang Galacia 1:11 hanggang 12. Galacia 1:11 hanggang 12. Sapagkat aking ipinangalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Tama nga po pala, itong ipinakita ni Pablo, yung ititinanggap niya mula sa ating Panginoon ay siya lamang ibinabahagi sa mga tao. Kung wala po palang natanggap ang tao mula sa Diyos, ay wala siyang pwedeng ibahagi sa mga tao. Kung atin pong babasahin itong Mateo 16:20, parang napakadali. Pero sa ipinakita ng Diyos ay napakabigat po pala nitong kanyang ipinasulat. Hindi ito madaling sundin ng tao. Sino po ngayon ang pwedeng magsabing maaari niyang sundin ito? Sino pong tao ang makakasunod nito? Dito po sa Mateo 16, talatang 21, ganito po ang nakasulat sa Ingles. Matthew 16:21. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and be raised again the third day. Dito po sa talatang nabanggit, base po sa unang napag-aralan natin, ang Panginoong Jesucristo ay meron siyang dalawang papel. Ang papel na ama at saka papel na anak. Dito po sa nabanggit na talata, sino po ang nagsasalita dito? Ang Panginoong bang Jesucristo sa papel niyang ama o ang Panginoong Jesucristo sa papel niyang anak? Kung sa ipinahayag ng Diyos para makilala ang Panginoong Jesucristo, dapat ay
himalang nanggaling sa langit at malalantad ang kanyang dalawang papel. Pero kahit nakilala pala natin siya, nandoon pa rin ang ating pagtatanong sa Panginoon kung sa bawat pagkakataong ginagawa niya, kung alin ba sa kanyang dalawang papel ang kanyang ginagamit. Kung tatanungin po ninyo ako noon, napakaliwanag sa akin ito. Ang isasagot ko, ito ay si Jesucristong anak. Dahil siya ang magdaranas ng hirap, siya ang magpapasan ng krus, siya ang papatayin. Kaya ang nagsasalita rito ay si Jesucristong anak. Pero sa oras pong ito ay napakaliwanag ng ipinapahayag ng Diyos sa atin. Kung ito po ay pangyayaring sa oras na yon ay hindi pa nagaganap dahil mangyayari pa lamang, napakarami po nating mababasang mga talata kung saan ay inaangkin ng Panginoong Jesucristo na sa kanyang papel na anak, wala siyang nalalaman sa kanyang sarili kung hindi lamang ibibigay ng kanyang ama. At meron din po tayong nababasa ayon sa Mateo 24:36, ang mga bagay na mangyayari pa lamang, ang Diyos Ama lamang pala ang siyang mayroong kaalaman nito. Kaya napakaliwanag po dito kung aling papel ang ginagampanan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay ang papel ng Ama. At ito ay isa pa ring pagdidiin ng Panginoon na sa kanyang papel na anak, kung wala siyang nalalaman, kaya pala hindi siya po pwedeng maging Diyos sa kanyang papel na anak. Pero sa kanyang papel na ama, kung saan ay alam niya ang lahat ng mangyayari, mayroon siyang karunungan, kaya doon siya Diyos. Dito po sa 16:22, ganito po ang nakasulat. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Dito po sa talatang nabanggit, sinabi ni Pedro sa Panginoon na malayong mangyari sa ito at hindi mangyayari. Alam po natin na nung sinabi ni Pedro ito, bago-bago pa lang niyang halos nakilala na niya ang Panginoong Jesucristo, kung sino ang Panginoong Jesucristo. Pero dito po sa talatang nabanggit, miski na nakilala na niya ang Panginoong Jesucristo, lumilitaw po, hindi pa rin niya alam ang plano ng Panginoon. Kaya sa kanyang sarili, parang siya pa ang umahadlang sa plano ng Panginoon. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon dito? Napakaganda po ng katanungan natin sa Diyos. Kung babalikan nga naman natin yung ipinahayag ng Diyos kanina, nang sabihin ni Pedro kay Jesus, ikaw ang Kristo, ang nakita niya ang Diyos ni Abraham na amang Diyos Espiritu, gumawa ng testamento at kinakailangan itong tuparin sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Kaya siya ay nagkatawang tao. Bakit ngayong tao siya at gusto niyang tuparin yung ginawang testamento, ay hinahadlangan siya ni Simon Pedro. Pero sa ipinapakita po ng Panginoon, ito ay isang napakalaking babala sa kanyang mga anak. Dahil po pwedeng binabaliwala na nila yung kanyang ipinasulat sa Jeremias 17:9 na akala din natin, kapatid, noong tayo ay tagalabas pa, doon lang tayo nadadaya ng ating damdamin. Pero sa ipinakita ng Diyos sa atin ngayon, si Simon Pedro, nakilala na niya ang Panginoong Jesucristo, himalang galing sa langit, kung paano rin natin siya nakilala. Dito humahadlang si Pedro na matupad ang testamento. Nadaya siya ng kanyang damdamin. Pagpapatunay ng Diyos na ang kanyang mga pinili ay madali rin palang madaya ang kanilang damdamin. Pwede pa rin malinlang sila ng kanilang damdamin. Kapatid, kung nahayag kay Simon Pedro ang plano ng Diyos, sino sa ating magkakapatid ang hindi nakakaalam sa plano ng Diyos? Pero kailan kaya dumarating sa atin mismo na sa inaakala nating minamahal natin siya, pero sa nakikita naman niya
ay hinahadlangan pala natin ang kanyang plano. Yun ay ang paghadlang natin sa kanyang kagustuhan. Kapatid, sino ang magsasabi sa ating hindi natin minamahal ang Diyos kapag ikinakalat natin ang magandang balitang ibinigay niya? Pero kung sa pagbabahagi natin sa mga tao, kung ating pinagpipilit sa kanila, ano ang nakikita ng Diyos sa atin? Baka ang makita ng Panginoon ay kataasan, dahil ito ang magiging dahilan kung bakit tayo ay manghihina. Sapagkat iiradya ng emosyon kung saan tayo ay magagalit na o pwedeng makikipagdebate doon sa binabahaginan natin. At dahil iniutos ng Diyos, saliksikin ninyo ang aking mga salita. Sa kagustuhan nating magkaroon ng maraming karunungan na sa inakala natin ay yun ay pagmamahal sa Diyos. At kung ito ay hindi magsilbing pagkain, ano ang makikita ng Diyos? Karunungan lamang pala ang ating hinahanap at hindi pagkain. Bigay nga ng Diyos ang pulot para maging pagkain, pero kapag ito pala ay sumobra, masasayang lang dahil isusuka. Kawikaan 25:16. Nakasumpong ka ba ng pulot? Kumain ka ng sapat sayo, baka ka masuya at iyong isuka. Ang sabi ng Panginoon, ako ay nagsalita ng makalupang bagay para lalo ninyong maunawaan ang makalangit na bagay. Sa makalupang bagay, yung pong literal na pagsusuka, ano po ang nadarama ng taong nasusuka? Hindi po ba napakasakit? Mahapdi ang sikmura na animoy bumabaligtad. Napakabaho nung isinuka at ikaw ay nahihilo, pinagpapawisan ng malamig. Pakiramdam ng taong nagsusuka, hindi po ba nanghihina siya? Yung mga taong nasa paligid, ano ang kanilang gagawin kapag nakita ka na ikaw ay nagsusuka? Hindi ba iiwasan ka? Hindi ka nila lalapitan. Sa hangarin nating magkaroon ng maraming kaalaman na sa inakala natin ay minamahal natin ang Diyos. Pero iba pala ang kanyang nakikita kapag ganyan ang ating ginagawa. Kawikaan 25:27. Hindi mabuting kumain ng maraming pulot. Gayon ang paghanap ng tao ng kanilang sariling kalwalhatian ay hindi kalwalhatian. Tayo ay nagkaroon ng maraming karunungan at nakikita ng mga kapatid na taglay natin yan. Pwede ba nating ikaila na doon sa kaloob-looban ng ating damdamin ay hindi tayo nasisiyahan kapag tinitignan nilang tayo ay maraming nalalaman. Pero kapag ito ang maliwanag na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang papel na anak bilang modelo, palagi niya sinasabing wala siyang nalalaman. Bakit tayo ngayon? Ang gusto natin ay magkaroon tayo ng maraming kaalaman. Hindi po kaya kapag nakasanayan na natin yan, ay para bang hinahanap-hanap na natin yung pagtingin sa atin ng ating mga kapatid. Pero kung yan ang inaasahan ng Diyos, kapag ang kanyang mga pinili ay nagkakaharap-harap, iba naman po kung ang kaharap naman natin ay yung mga tagalabas. Dapat naman nilang makita na tayo ay mayroong maraming karunungang natanggap mula sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo bilang modelo, kaya sinabi ni Pablo, gayahin ninyo ako kung paano ko ginaya ang Panginoong Jesucristo. Yun pala ay tumutukoy sa papel na anak. Ano ang nakita nating naging taglay na karunungan ni Pablo kapag siya ay nakikipag-usap sa mga hindi Kristiyano, hindi ba maging kay Haring Agripa?
Kaya sa nakita ni Agripa sa kanya ay sinabi, ang ibig mo bang sabihin sa sandaling oras na tayo ay nagkausap, gusto mo kong maging Kristiyano? Lumigay naman ang Diyos doon sa pamamagitan ng maraming karunungang ipinahayag ni Pablo sa mga tagalabas. Kung dito sa versikulo 22 ay ipinapakita ni Pedro kung gaano niya kamahal ang Panginoong Jesucristo, na taliwas naman pala sa katotohanan na ayaw niyang mamatay ang Panginoon, pero gayon pa man, ito pala ay taliwas sa katotohanan. Kaya ito ang sinabi ng Panginoon sa kanya. Datapwat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Ang sasabihin po ng taong natural dito, bakit naman ganyan ang Panginoon? Samantalang nagmamalasakit lang sa kanya si Pedro. Hindi ba magandang ayaw siyang mamatay? Pero bakit napakasakit magsalita ng Panginoon? Sa mga tagalabas po na hindi nakilala ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng himalang galing sa langit, ganyan nga ang kanilang maiisip. Pero sa amin pong mga tunay na nakakilala sa Diyos, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon, masakit man ito sa damdamin, pero ito ay napakalaking biyaya. Sapagkat ang kalagayan po dito ni Pedro ay mistulas siyang natutulog ng napakalalim, ng napakahimbing. Kaya hindi po pwede yung hindi masasakit na salita dahil hindi po magigising si Pedro. At sa sinabi ng Panginoon, nahimasmasan naman si Pedro. Hindi po ba napakalaking biyaya kay Simon Pedro yon sa pamamagitan ng masakit na salitang ibinigay sa kanya ng ating Panginoon? Kung siya ay natutulog, siya ay biglang nagising. Saan po siya nagising? Muli po siyang nagising sa katotohanan. Ito pong kasunod na bersikulo na mayroong ganitong nakasulat. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sino pong nagbabasa ng Biblia na hindi sinasabing hindi sila ang gumaganap nito? Lalong-lalo na po ang kanilang mga religious leaders. Pero ang tanong po dito ay sino bang Jesucristo ang sinusunod nila? Kagaya po ng nabanggit kanina na mayroon silang iba't ibang pagkakilala kay Jesucristo. Paano po yun? Ano naman kaya ang pakahulugan sa sinabi ng ating Panginoon, ang gustong sumunod sa akin? Tungkol po dyan, meron tayong naririnig na bagamat sila ay mga heredero, mayayaman po yan. Kanilang iniiwan ang kanilang yaman at sila ay pumupunta sa mga kumbinto. Pumapasok po sila doon. Yun namang iba, pumapasok sa seminaryo. At mayroon din namang may mga kanya-kanyang profesyon. Ininyero, doktor, abogado, pero iniiwan po nila ang kanilang mga profesyon para sila ay maging pastor at gustong maglingkod kay Kristo. At ano naman po kaya ang naging pakahulugan doon sa sinabing tumanggi sa kanyang sarili? Ganyan nila binibigyang katwiran ang pag-iwan nila sa kanilang pamilya at hindi po sila nag-aasawa. Parang kinalimutan na ang kanilang sarili. At yung mga mayroong kanya-kanyang profesyon ay hindi na po nila binalikan ang kanilang mga profesyon. Sila ay nag-full-time na sa pagiging pastor o tagapagturo. At ano po ang nakikita naman nating pakahulugan
doon sa nakasulat na pasanin ang kanyang krus. Ganyan po nila nakikitang ang kanilang kahirapan ang siyang sumisimbolo sa krus at kanilang iniaalay kay Kristong kanilang nakilala. At iyon po ang ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo ayon sa kanila. Pero kung ginamit lamang ng Diyos ang salita ng tao, ano naman kaya ang mga ito ayon sa kanyang wika? Na ang sabi ng Panginoon, ang gustong sumunod sa akin. Hindi po ba ito ay napakaliwanag doon sa Mateo 18:3? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, maliban kung kayo ay makonberte sa maliit na bata, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Sabihin ng Panginoong Jesucristo diyan, na ayon sa Diyos ito pala ay sumisimbolo sa kababaan. Kung maliwanag sa tao kung ano ang kababaan ayon sa kanyang nauunawaan, pero iba naman ang kababaan ayon sa wika ng Diyos. Kawikaan 3:5, huwag magdepende sa sariling kaunawaan. Jeremias 17:5, huwag magtiwala sa tao. Sa ilalim sa sumpa ang sinumang tumitiwala sa kapwa-tao. At ganoon din po ang Jeremias 17:9, huwag padaya sa puso, dahil ang puso ang siyang pinakamandaraya sa lahat at sinong makaalam. Ang tatlo pong yan ay tumutukoy sa lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Dahil sa kapahayagan ng Diyos, ang tatlo po palang yan ang siyang bunga ng punong kahoy sa pagkakilala sa mabuti at masama. Kaya ang sabi ng Diyos, kapag kinain mo ang bungang yan, tiyak ang iyong kamatayan. Kung ganon, sino mang taong kahit isa man lang doon sa bungang yan ay kinakain, ay hindi na po pwedeng sumunod sa Diyos. Pero sa oras naman na tinanggap at sinunod yan, magkakaroon ng malaking himala dahil magpapakilala ang Panginoong Jesucristo, kasunod ang pagkakilala sa Ama. Kaya mamamangha na lamang ang tao kapag natanggap yan dahil bigla niyang mauunawaan ang mga salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng himalang yan, ay mahahayag ang ipinasulat ng Diyos sa 2 Korinto 5:17, ang bagong nilalang, ang pagkakumberte mula sa kambing ay magiging tupa. At ngayon ay magiging kalarawan na ng Panginoong Jesucristo na isinalarawan bilang kordero. Ito po ay sa papel ng ating Panginoong Jesucristo bilang anak. At bigla na lamang magtataka kung noon ay hindi nauunawaan ang salita ng Diyos dahil ito ay malabo, magulo, kontradiksyon, pero sa pagkakumberte, mula kambing ay naging tupa at mananahan na sa kanya ang banal na Espiritu, ay bigla na lamang mauunawaan at makikitang napakalinis pala ng mga salita ng Diyos. At magmula sa oras na yan, ay madarama na ng tao ang kanyang dalawang klaseng buhay na binubuo ng physical na buhay at spiritual na buhay. Binubuo yan ng katawan at kaluluwa. Hindi po pwedeng ikaila ng tao na wala siyang kaluluwa dahil mayroon siyang isip tao at damdaming tao. At sa kanyang spiritual na buhay ay nandoon pa rin ang isip at damdamin bilang kaluluwa pero kasama na ang banal na Espiritu. At ano po ang papel ng kaluluwa sa espiritual na buhay ay para lamang magpasailalim siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At doon po mahahayag ang pagkasanggol sa espiritual na buhay. Kaya kung sanggol
Alam po natin kung ano ang katangian ng sanggol. Inosente, walang nalalaman, walang kakayahan, hindi pwedeng magdepende sa kanyang sarili, at umaasa lamang siya. Ganyan po nagpapa sa ilalim ang kaluluwa sa espiritual na buhay. Pero sa physical na buhay, iba naman po. Dahil kinakailangan na gamitin ang kaluluwa. Dapat gamitin ang isip at ang damdamin. Dahil sa pamamagitan ng paggamit ng isip sa physical na buhay, ay doon matatamo ang pag-unlad sa buhay. Ano po ngayon ang tunay na kahulugan ng pagsunod kay Kristo? Napakalayo po ito sa salita ng tao. Dahil sa wika ng Diyos, ito ay kanyang ipinahayag. Spiritual na buhay, walang papel ang tao kung hindi magpakababalang. Dapat lamang maging sunod-sunuran ang isip at damdamin sa dikta ng banal na espiritu. Pero sa physical na buhay, kinakailangan namang gamitin ang isip at ang damdamin para malaman at matutunan kung ano ang tama at dapat itong ganapin. Paano po magtuturo ang banal na espiritu sa taong nagpakababa? Alangan po bang sabihin sa inyo kung ano ang inyong naririnig at ginagawa namin? Samantala, sa gustong magbasa ng mga articles natin, magpunta po kayo doon sa ating website sa internet, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun at one word lang. Tayo po ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Muli na naman ninyong ipinaalala sa amin na hindi namin dapat ibalita sa mga tao kung sino ang Kristo dahil wala po kaming karapatan na ipakilala kayo sa mga tao. Ito po ang papel ninyo bilang Ama. Kayo po pala ang magpapakilala sa mga taong nakikita ninyong nagpapakababa sa inyong harapan. At marami pong salamat. Muli ninyong ipinakita na napakadali pala kaming madaya ng aming damdamin. Dahil bagamat nalalaman namin kung ano ang inyong kagustuhan darating po sa aming buhay, na kami ay hahadlang sa mga ito. Pero marami pong salamat sa mga masasakit na salita, sa mga palo, sa mga hampas, dahil sa pamamagitan lamang po niyan, ang aming kalagayang animoy natutulog ng mahimbing ay doon lamang po kami magigising. Muli po kaming magigising sa katotohanan. At marami din pong salamat muli ninyong ipinaalala sa amin kung paano ang tunay na pagsunod sa inyo. Ito ay ang pagkakaroon ng katangian ng sanggol. Walang nalalaman, walang kakayahan, at lubusan lamang pagdidepende sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang po sa muling paghahayag ng Diyos sa kanyang mga salita, sana po ay makita ng Panginoon na mayroon tayong kakayahang makinig sa kanyang pagpapaliwanag at sana rin po yung tunay na kapayapaang ipinapahayag ng Panginoong Jesucristo ang nasayn ng bawat isa. Amen.
Siya